Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2171, lumabas. Ang mga blade lights ay nagpapaliwanag sa mukha ni Linfang. Bigla siyang nakaramdam ng lamig ng yelo. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin kay Lu Lanyu, na ang mga mata ay tila malamig, hiwalay, at walang emosyon. Isang itim na espada ang lumitaw sa isa sa mga kamay ni Linfang, na puno ng madilim na chi. Itinaas niya ang isa niyang kamay at may nilagay sa bibig niya. Ito ay ang puso ng hayop. Pinuya ni Linfang ang puso. Nanginag sa takot si Lu Lanyu nang makita niya ang mga mata ni Linfang. Gaano kalamag? Ilipat. Sigaw ni Lu Lanyu, pinakawalan ng kanyang layunin sa sword at fire. Nagsimulang mag-apoy ang kanyang espada. Naging mas nakakasilaw at nanlamig din ang talon ng kapwa niya alagad. Ang dalawang cultivator ay tutol pa sa mga pandagdag na uri ng paglilinang. Isang malamig na hangin ang nagsimulang umihip sa kanilang paligid. Ang dalawang cultivator ay lumipat, ang isa ay lumipat sa harap, ang isa ay nananatili sa likuran. Ang kanilang talon at lakas ng espada ay hindi pa umabot kay Linfang, ngunit nakaramdam na siya ng pang-api ng nakamamatay na lakas. Sabay-sabay na gumalaw si Linfang. Ang kanyang itim na espada ay hamampas pasulong. Gumalaw si Linfang na parang dahon sa hangin. Mukha siyang magaan, maliksi, at matikas. Ang kanyang espada ay mukhang malabo, ngunit sinundan ito ng isang bakas ng espada sa hangin. Huminto ang espada ni Lu Lanyu, at tumigil din siya sa paggalaw. Siya ay tumingin petrified. Si Linfang ay nakatayo sa tabi niya. Biglang bumulwak ang dugo mula sa baywang ni Lu Lanyu. Nahati ang katawan niya sa dalawa. Bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa habang kumikibot ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at nawala. Paano ito posible? Namutla ang mukha ng kapwa niya disipulo, at nanginginig ang kamay niya. Dahan-daang lumingon si Linfang at malamig na tumingin sa kanya. Nanginginig sa takot ang lalaki, at walang malay na umatras. Siya ay isang henyo, isang hindi kapani-paniwalang cultivator ng espada mula sa Godly Cloud City. Matagal na niyang hinihintay na lumaban sa mga yugto ng labanan ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, at ngayon ay malamang na mamamatay na siya. Abstruse Energy, Wind Abstruse Energy. Paanong siya ay mas mabilis kaysa sa aking kapwa alagad? Naisip niya, habang hinahatak ang isang mahabang mukha. Dahan-daang naglakad si Linfang patungo sa kanya gamit ang kanyang itim na espada. Nagkondense ang lalaki ng enerhiya sa kanyang talon nang dumating si Linfang sa kanyang harapan. Bigla niyang binitiwan ang kanyang talon, kasunod ang kumikinang na mga ilaw habang ito ay bumaril patungo kay Linfang. Gayunpaman, ang kanyang talon ay hindi kailanman umabot kay Linfang. Ang parehong bagay na nangyari kay Lu Lanyu ay nangyari din sa kanya. Bigla siyang nagmukhang desperado, at pagkatapos ay nawala siya. Isang metal na tunog ang umalangaw habang ang talon ay nahulog sa lupa. Doon, ang talon at ang espada na lamang ang natira, si Lu Lanyu at ang mga sandata ng kanyang kapwa-disipulo. Sino ang nagsabi na ang pinakamagagandang labanan ay magaganap sa mga yugto ng labanan ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds? Sinong mag-aakala na ang Fortune Shrine ang magpapasimula sa ating lahat sa simula? Ang mga labanan ay hindi kasing kapani-paniwala noong tayo ay mga emperador, ngunit gayunpaman, ang ilan sa mga ito ay maaaring maging kapansin-pansin. At mas maraming tao ang natatanggol, naisip ng iba pang miyembro ng kanyang grupo. Sinulyapan sila ni Linfang nang mawala ang kanyang itim na espada. Sa kanyang kamay, may lumabas na susi. Inilagay niya ang kanyang makajos na kamalayan sa loob at pagkatapos ng maikling panahon, may naintindihan siya. Nagsimula siyang tumakbo palayo, hindi pinapansin ng iba. Pagkaalis ni Linfang, ilang nakakatakot na tunog ang maririnig sa malapit. Ano ang nangyayari? Sinapok ng demonyo si Chi, isa pang demonyong leon. Nakasimangot ang iba at nakatingin sa malayo. Kinailangan nilang pumatay ng isang halimaw upang maunawaan kung ano ang dapat nilang lakad. Ang ilang mga tao ay nagsisi dahil pakiramdam nila ay hindi sila sapat, pakiramdam nila ay dapat silang mag-level up sa kagubatan bago lumabas, dahil ang mga demonyong leon ay maaaring patayin sila. Ngayon kailangan nilang patayin ang mga demonyong leon para magpatuloy. Ngunit ang problema ay kung nanatili sila sa kagubatan ng kaunti pa para lumakas, maaaring naalis na sila dahil hindi pa nila natapos ang unang bahagi ng hamon sa loob ng inilaan na oras. Sa kabuuan, mga bayani lang ang makakapasa sa hamon. Kailangan nating magkapit kamay. Sabi ng isang tao. Silang tatlo na lang ang natira. Kahit napatayin natin ang demonyong leon, paano natin maibabahagi ang pagnakawan? Tanong ng isa sa kanila na may pag-aalinlangan. Sila ay tatlong tao. Kung papatayin nila ang demonyong leon, isa lamang sa kanila ang makakakuha ng puso. Maaari itong kunin ng makapatay ng leon. Kung maghihiwalay tayo, lahat tayo ay mamamatay na pinatay ng mga demonyong leon. Hindi natin kayang mabuhay ng mag-isa. Sige, atakihin na natin. Tumango naman silang tatlo. Naghahanda na silang lumaban sa mga demonyong leon, ngunit hindi yun pinansin ni Linfang. Sa sandaling iyon, dumating na si Linfang sa dulo ng isang kalsada. May isang selyadong pinto doon. Kinuha ni Linfang ang susi at inilagay sa lock, binuksan ang pinto at pumasok. Nang tumawid si Linfang sa pintuan, ang unang master ng makajos na ulap, si Hua Qingfang, ay tapos na sa huling labanan. Nakatayo siya sa isang battle stage at napapalibutan ng mga ilaw.
Mukha siyang kalmado at composed. Sa kanyang harapan, may nadurog, ngunit ang taong iyon ay nawala at pinabalik sa mga ilaw sa malayo. Sa kalangitan, isang nakasisilaw na bituin ang kumikislap at bumaba sa katawan ni Hua Qingfang. Biglang nawala si Hua Qingfang mula sa yugto ng labanan. Sa labas ng mundo, gumagalaw ang tunay na katawan ni Hua Qingfang. Bigla siyang nagmulat ng mata. Sila ay kumikinang. Gising na si Hua Qingfang. Maraming tao ang nakatitig kay Hua Qingfang sa kanyang haligi. Isang bituin ang lumulutang sa itaas ng kanyang ulo at isang numero ang lumitaw. Isa. Binabati kita, ikaw ang una sa ngayon. Kumanda ka sa susunod na hakbang. Sabi ng manghuhula kay Hua Qingfang. Si Hua Qingfang ay mukhang hindi nababagabag habang siya ay tumango. Iyon lamang ang unang bahagi ng hamon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Maraming tao ang inaalis. Sa ngayon, siya ang nauna. Ang unang master ng Godly Clouds ay hindi kapani-paniwalang malakas tulad ng inaasahan. Ngayon nauna na siya. May hihigit pa ba sa kanya? Single ng karamihan. Ang mga tunay na henyo ay nanatiling tunay na mga henyo. Kahit na nagsimula sila sa simula, nakakasilaw pa rin sila. Ilang araw nang nanonood ang karamihan sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Kahit na mahina ang mga kalahok sa mundong iyon, maraming tao ang sumubok na maging mas malakas. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao sa labas. Hindi na sila makapaghintay na makita ang resulta ng unang round. Tumawid si Lin Feng sa pinto at nakita ang 4 na pinto sa harapan niya. Ang bawat pinto ay nagniningning na may mga salita sa mga ito. Mga kasanayan at diskarte sa unang pinto, mga spelling sa pangalawa, mga armas sa ikatlo, labanan ng hamon sa ika-4. Walang pag-aalinlangan, tumawid si Lin Feng sa huling pinto. Hamon sa labanan. Ang mga nakakatakot na hayop ay lumitaw sa kanyang harapan. Naninigas ang mukha niya. Ang mga halimaw ay lahat ng antas ng mga hayop sa zone. Maaari siyang makakuha ng mga spell, kasanayan at diskarte, o armas, ngunit pinili niya ang huling pinto, ito ay isang mapanganib na pagpipilian. Ilang pares ng mata ang nakatitig sa kanya at pinapalamig siya. Nakipagkamay siya at nag-condensed black lights. Isang itim na espada ang lumitaw, at sa parehong oras, ang kanyang mga mata ay naging madilim at malamig. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin at itinapon ang sarili sa unang halimaw. Isa itong sinaunang unggoy, umaatungal sa galit. Sa isang iglap, napuno ng sound abstruse energies ang hangin at nasaktan ang eardrums ni Lin Feng. Kasabay nito, ang sinaunang unggoy ay nagangat ng kanyang mga kuko at tumakbo patungo kay Lin Feng, na nagpayanig sa lupa. Sa himpapawid, isang malaking bato ang naglabas ng matatalas na talon ng hangin na humadlang kay Lin Feng na umatras. Gumalaw si Lin Feng na parang dahon. Malakas na ang kanyang wind abstruse energies. Kasabay nito, kitang-kita niya ang lahat gamit ang maitim niyang mga mata. Ang sinaunang unggoy ay nagtaas ng kamao at sumuntok sa direksyon ng ulo ni Lin Feng. Itinagilid ni Lin Feng ang kanyang ulo, nag-init ang kanyang mga pisngi kahit na tumagos ang espada sa lalamunan ng unggoy. Hinawakan niya ang braso ng unggoy at itinulak ito ng kanyang paa upang ilabas ang kanyang espada, kasabay ng paggalaw ng mga talon ng rock patungo sa ulo ni Lin Feng. Biglang tumalikod si Lin Feng at yumuko, nakaharap sa dakilang rock. Isang malakas na hangin na puno ng lakas ng espada ang lumipat patungo sa malaking bato at hiniwa ang mga kuko nito. Bumulwak ang dugo at galit na tumili ang dakilang rock habang ito ay umangat sa hangin. Muling tumayo si Lin Feng, napapaligiran ng nakakatakot na mga hayop. Ang kanyang mukha ay isang maskara sa ilalim ng presyon. Pagkaraan ng 2 araw, ang mga damit ni Lin Feng ay lalong napunit. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Tumawid siya sa pinto at sa pagkakataong iyon, pinalibutan siya ng mga ilaw. Dahan-dahan siyang umangat sa himpapawid at napadpad sa isang malawak na bukid. Maraming tao ang naroon, lahat sila ay napapaligiran ng mga ilaw ng bituin. Sila ay tumingin solemna at magalang. Sa gitna, may battle stage. 2 tao ang mahigpit na nag-aaway. Hindi ako maaga. Marami ng tao ang naririto. Naisip ni Lin Feng na sumulyap sa karamihan. Buti na lang at mabilis kumilos ang grupong sinalihan niya. Kung maya-maya lang dumating siya, baka na-eliminate na siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2172, Sino ang talo? Sa labas ng mundo. Matapos lumabas si Hua Qingfang, mas maraming tao ang patuloy na lumabas. 50 tao na ang lumabas. Ang mga tao sa karamihan ay patuloy na nag-uusap at napagtanto na ang 50 taong iyon ay sikat sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sa Siyam na First Masters of the Continent of the Nine Clouds, 7 na ang lumabas. Lumabas din ang ilang kabataang kilala sa Godly Cloud City. Siyempre, may mga taong hindi rin sikat. Sino ang panglima? Siya ay dapat na napakalakas. Ang ika-6 ay tila si Prinsipe Wuqi. Ang taong iyon ay lumabas bago pa man si Prinsipe Wuqi. Napansin ng karamihan ng isang taong hindi nila kilala, at na-curious sila. Nabalitaan ko na galing din siya sa Dark Knight region. Siya ay napakalakas. Chu Chunkyu, ang ina po ni King Chu. King Chu. Siya ay isang baliw na cultivator sa kontinente ng Siyam na Ulap noon pa man. Nag-aral siya ng sky-absorbing scriptures, tama ba? Talaga, si King Chu iyon. Kaya pala 5 ang lalaking iyon. Hindi siya mabuting tao. Sino nga pala ang pangalawa?
Nagtanong ako sa maraming tao, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Tanong ng parehong tao. Hindi ako sigurado. Pangalawa siya, hindi siya pwedeng kilalanin. Tsaka tignan mo yung mukha niya, sobrang composed. Hindi man lang niya sinulyapan ang First Master of Godly Clouds, si Hua Qingfang. Mukha siyang sobrang confident. Siya ay mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Pagmamalaki ng isang binata. Ang number 2 ay ang nilalang na nakakuha ng pisikal na katawan ni Lin Feng noon, at nagnakaw ng isang espiritual na deployment body. Lumabas siya ilang sandali pagkatapos ng Hua Qingfang. Marahil hindi tayo mabibigo kapag ang lahat ng mga henyong iyon ay maglalaban mamaya. Nasa sabik na sigaw ng maraming tao. Patuloy na lumilitaw ang nakakasilaw na sinag ng mga ilaw. Dalawang laban na ang napanood ni Lin Feng. Pagkarating, naunawaan niya ang mga patakaran. Maaaring hamanin ng mga tao doon ang sinumang sumunod sa kanila dahil nauna silang dumating. Kung nanalo sila, pinalibutan sila ng mga ilaw at inalis sila. Kaya lang hindi alam ni Lin Feng kung saan sila ipinadala. Kung natalo sila, hindi rin sila nawala. Sila ay naging mga ilusyon at pinabalik. Nakita ni Lin Feng ang ilang taong kilala niya. Lei Dongtian, Wang Shi, Jiuling Wang, Ru Feng. Ngunit nasa harap niya si Jiuling Wang at nasa likod niya si Ru Feng. Bukod sa kanila, naroon si Xian Ren at ang 13 Young Beastmasters. Nang makita ng 13 Young Beastmasters si Lin Feng, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa matatalim na ilaw. Masyado akong nagsayang ng oras. Mayroong 1,000 mga kalahok, at tila 100 tao ang dumating bago ako. Bukod sa mga taong nawala na, 100 tao na rin ang nasa harapan ko. Napakaraming henyo dito, naisip ni Lin Feng. Siyempre, hindi niya sinusubukang maliitin ang sarili niya. Alam niya na kung hindi siya nag-aksaya ng oras, mas maaga pa sana siyang dumating. Sa sandaling iyon, 2 tao ang nag-away. Nakilala ni Lin Feng ang isa sa kanila, ang babaeng nakita niya noong siya ay naging kaldero. She looked as cold as usual. Tinalo niya ang kanyang kalaban at nawala. Lin Feng, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Feng at ngumiti. Ikalawang kapwa disipulo, nandito ka. Oo, hindi ko akalain na napakaraming tao. Sabi ni Hao Qinglin, na mukhang nagulat. Sa katunayan, maraming mga henyo doon. Siya ay dumating ng mabilis hanggat maaari. Di bale, unang round pa lang. Ang 1,000 tao ay marami, ngunit kahit na matapos tayo sa nangungunang 300, dapat itong maayos. Dapat makamove on tayo kahit sa ganoong sitwasyon. Sabi ni Lin Feng. Hindi masyadong maraming tao ang maaaring maalis dito. Oo, sana manalo tayo sa laban na iyon. Sang-ayon ni Hao Qinglin. Oo, pwede mong subukan hanggang 3 beses dito. Kung mabaygo ka ng 3 beses, masisipa ka. Kaya kung hahamunin ka ng 3 tao at talunin ka, parehong kapalaran ang naghihintay sa iyo. Malamig na bulong ng iba. Tumingon si Lin Feng at nakita si Lei Dongtian. Tumiti siya ng malamig. 3 talo. Posible kayang mangyari ang ganoong bagay. Tanging mga taong mukhang mahina ang haamon ng 3 tao. Ang mga tao sa harapan ay gustong umalis sa lalong madaling panahon. Gusto mo siyang hamanin kapag turn mo na? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Isa ito sa 13 Young Beastmasters, ang 6th Beast. Hindi siya malayo kay Lin Feng. Siyempre. Hindi ko man siya kayang patayin, ipapatong ko ang aking mga paa sa kanya at gagamitin ko siya para umalis sa lugar na ito. Malamig na sabi ni Lei Dongtian. Kung kaya niyang patayin si Lin Feng, hindi siya magdadalawang isip. Noong una, nakatakas ka, ngayon, hindi ka na magiging kasing swerte. Kapag hinamon kita, kailangan mong lumaban at matatalo kita. Iyon ang mga patakaran. Kaya naman, nasa sabik si Lei Dongtian. Sige, mayroon din tayong 2 tao na gustong hamanin din siya. Malamig na sabi ng ika-6 na hayop. Naroon din ang 5th Beast. Ang pangatlo at ika-4 na hayop ay umalis na ilang sandali ang nakalipas. Pangako iyan. Sabi ni Lei Dongtian, nakangiti sa 6th Beast. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabing, huwag mong isipin na ligtas ka dahil ito ang tagpuan ng kontinente ng 9 na ulap. Kapag naalis ka, ang tanging bagay na naghihintay sa iyo ay kamatayan. Sayang at hindi ka namin madudurog sa pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap. Habang nag-uusap sila, isang nakakasilaw na liwanag ang nagpapaliwanag kay Lei Dongtian. Mukha siyang nagulat at nanigas ang mukha niya. May nanghahaman sa kanya kanina. Ang maliwanag na liwanag ang naghatid sa kanya papunta sa entablado ng labanan. May nakasayan robe sa harap niya. Napuno ng hangin ang hangarin ng hari. Ang lalaki ay may isang king type na katawan. Napangiti si Lin Feng nang makita niya kung sino iyon. Malamig na sinabi ni Lei Dongtian. Sino ka? Dark Knight Region, Ancient World Clan, Langye. Malong ni Langye. Pagkatapos, tumalon siya pasulong, kumikislap ang mga cyan lights sa likod niya, ngunit hindi siya gumamit ng chi o spell. King Intent lang ang ginamit niya. Bastos. Malamig na sumpa ni Lei Dongtian. Nagsimula sila sa simula. Magagamit pa rin ni Lei Dongtian ang lakas ng demonyo, at alam din niya ang isang kasanayan sa demonyo. Sinuntok niya ang direksyon ni Langye. Mabilis ang paggalaw ng kanyang demonyong suntok, ngunit kumakaway ang mga kamay ni Langye, kumikinang ang mga ilaw sa mundo, at nawala ang madilim na mga ilaw. Si Langye ay palapit ng palapit kay Lei Dongtian. Ha? Si Lei Dongtian ay namangha.
Lakas ng mundo. Tumalon siya pasulong, lumalakas ang kanyang hangarin sa demonyo. Lumitaw ang madilim na kidlat sa paligid ng kanyang kamao habang sumuntok siya sa direksyon ni Lang Ye. Gusto niyang sirain ang lakas ng mundo. Sinuntok pabalik ni Lang Ye nang walang pag-aalinlangan, at nagbanggaan ang dalawang kamao. Nag-flash ang cyan lights. Ang mga enerhiya ay sumabog at lumipat sa lahat ng direksyon. Humakbang si Lang Ye at nawala. Kumunat ang noo ni Lei Dongtian. Pagkatapos noon, muling nagpakita si Lang Ye sa harap ni Lei Dongtian, ang kanyang kamay ay bumaril patungo sa lalamunan ni Lei Dongtian. Ipinagpatuloy ni Lei Dongtian ang pagpapakawalan ng kanyang lakas, ngunit winasak ng mga ilaw ng mundo ang kanyang lakas. Matagumpay na nahawakan ni Lang Ye ang lalamunan ni Lei Dongtian. Nawala si Lei Dongtian at napabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Kasabay nito, iba't ibang ilaw ang nakapalibot kay Lang Ye. Sa parehong antas ng paglilinang, ang mga taong may king type na katawan ay may kalamangan. Bulong-bulungan ng karamihan. Si Lang Ye ay may isang king type na katawan, isang world king body. Kung nag-away tayo ng maayos, napatay na sana kita. Sabi ni Lang Ye nang may pagkadismaya, bago siya nawala. Namutla ang mukha ni Lei Dongtian. Isang pagkatalo. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Sumimangot si Lei Dongtian at hinatak ang mahabang mukha. Tinitigan niya si Lin Feng. Tumiti si Lin Feng at nagpatuloy. Kung matalo ka ng 3 beses, matatanggal ka at hindi ka na makakasali sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Naikuyom ni Lei Dongtian ang kanyang mga kamao, nanginginig ang mga buto habang ang kanyang chi ay bumubulusok sa langit. Napapaligiran siya ng madilim na ilaw habang nakatitig siya kay Lin Feng at sinabing, "Nagbago ang isip ko, papatayin ko siya sa battle stage ng meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sa makatuwid, sana ay mabigyan ninyo siya ng magandang aral. Huwag mo siyang alisin. Hayaan siyang tumaas sa ranggo." Sabi ni Lei Dongtian sa Young Beastmasters. Gusto niyang tumaas si Lin Feng sa ranggo at pagkatapos ay papatayin niya ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2173, pagtaas ng ranggo. Sige. Ayon sa gusto mo. Hahayaan natin siyang tumaas sa ranggo. Sabi ng dalawang Young Beastmasters, malamig nang umiti nang marinig nila si Lei Dongtian. Lahat sila ay nakatingin kay Lin Feng. Mabuti. Kapag siya ay bumangon, maaari natin siyang patayin. Malamig na sabi ni Lei Dongtian. Nagpatuloy ang mga laban. Ang mga tao sa harap ni Lin Feng ay nagpatuloy sa paghamon sa ibang tao. Nang manalo ay umalis na sila at ang iba ay nauwi na naman sa pila. Sa wakas, turn na naman ni Lei Dongtian. Sabay-sabay na lumapag si Lin Feng sa entablado. Noong una gusto kitang alisin, pero nagbago ang isip ko. Gagamitin kita para maging qualified, tapos papatayin kita sa battle stage ng meeting of the Continent of the Nine Clouds. Malamig na sumpa ni Lei Dongtian. Madilim na kidlat ang kumikislap sa paligid niya. Nakalusot na siya sa layer ng Zunchi, at naunawaan ang ilang uri ng abstruse energies. Kung hindi alam ni Lang Ye ang lakas ng mundo, hindi niya siya matatalo. Walang sinabi si Lin Feng. Noong nakaraan, umalis siya nang lumaban kay Lei Dongtian, kaya nakaramdam ng tiwala ang huli na matalo siya. Ngunit para kay Lin Feng, nakakainip si Lei Dongtian. Ang mga galaw ni Lei Dongtian ay sumasabog, at ang kanyang demonyong kidlat ay malakas. Nakaramdam na ng pressure si Lin Feng, ngunit gumagalaw din siya na parang hangin. Dumaan ang kidlat ni Lei Dongtian sa tabi ng kanyang mga balikat, ngunit hindi huminto si Lei Dongtian. Isang nakakatakot na lakas ang bumaba kay Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng na mas mabigat ang kanyang mga binti. Mamatay. Sabi ni Lei Dongtian, sumuntok sa direksyon ni Lin Feng. Si Lin Feng ay biglang napalibutan ng kidlat. Wala siyang kapangyarihan ni Lang Ye, na maaaring sirain ang mga ito gamit ang mga ilaw ng mundo. Gayunpaman, isang halimaw ang umuungal na galit. Humakbang siya pasulong nang lumitaw ang isang demonyong baka. Parang demonyong hari, matigas at lumalaban. Tumaas ang kanyang depensa, at hindi makalusot ang kidlat. Kasabay nito, itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamao na naging jet black. Si Lei Dongtian ay natulala. Naglabas pa siya ng mas maraming kidlat. Parang sisabog na ang hangin. Nagbago muli ang chi ni Lin Feng. Bigla siyang nagmukhang isang malaking bato at umangat sa hangin. Isang magaling na anino ni Rock ang lumitaw sa paligid niya habang siya ay mabilis na lumapag sa harap ni Lei Dongtian. Umuungot. Ang ibon ay humiyaw ng galit. Isang nakakatakot na lakas ang nagpahirap kay Lei Dongtian. Mahusay na lakas, maaari siyang maging iba't ibang mga hayop. Ang mga tao ay namangha. Si Lin Feng ay maaaring maging iba't ibang uri ng mga hayop, isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang komprehensibong kakayahan ng taong iyon ay hindi kapanipaniwala. Siya ay nagsimula mula sa isang maikling panahon bago, at kamangha-mangha ay marami na siyang naiintindihan. Isang nakakatakot na lakas ang pumaligid kay Lei Dongtian at inatake siya. Nagsimulang mag-distort ang kanyang silweta. Tinitigan niya si Lin Feng, ang kanyang mukha ay namutla. Asar. Galit na sigaw ni Lei Dongtian, nagpakawalan ng mas maraming kidlat kay Lin Feng. Gayunpaman, naging lawin si Lin Feng, na may mas matinding pangunawa. Mabilis at mabangis siyang kumilos, biglang sumulpat sa likod ni Lei Dongtian. Itinaas niya ang kanyang kamao, tinutukan ang ulo ni Lei Dongtian, at sabay na hinigop ang nakakatakot na layunin ng sword.
Naninigas ang mukha ni Lei Dongtian at unti-unti siyang nabaliw. Tumingon siya at tumingin kay Lin Feng na may pagpatay sa kanyang mga mata. Sino ang gagamitin mo para maging kwalipikado? Mahinahong sabi ni Lin Feng. Ang kanyang sword intent ay unti-unting nahati ang katawan ni Lei Dongtian. Namutla ang mukha ni Lei Dongtian. Binitawan siya ni Lin Feng habang ang kanyang espada ay bumagsak sa kanya. Sa isang kisap mata, ang silhouette ni Lei Dongtian ay napapalibutan ng mga ilaw, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay pinabalik at napunta kung saan si Lin Feng ay nasa pila. Tumayo ang lahat sa isang posisyon sa pila. Ngunit ang mga ilaw na nakapaligid kay Lei Dongtian sa unang lugar ngayon ay nakapalibot kay Lin Feng. Nanalo si Lin Feng, natalo si Lei Dongtian. Hindi agad makapag-qualify si Lin Feng, dahil dumating siya mamaya. Hindi naman siguro patas ang mga taong mas nauna sa kanya. Kaya nanalo siya at pinalitan si Lei Dongtian. Namula ang mukha ni Lei Dongtian at malamig na sinabi niya. Hindi ko akalain na nakakita ka ng magagandang spell, skills, at techniques dito. Ngunit sa labas ng mundo, sa aming tunay na lakas, hindi ka magiging maswerte. Sa labas ng mundo, nagulat si Lin Feng. Tumingin siya kay Lei Dongtian nang nanunuya, biglang may napagtanto. Nakatitig si Lei Dongtian kay Lin Feng. Ikaw, 2 beses kang natalo. Kapag turn ko na, matatalo ka na naman. Nakangiting sabi ni Lin Feng, pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na paraan. Ikaw, Lei Dongtian, ay madi-disqualify. Namutla ang mukha ni Lei Dongtian. Nang marinig ni Wang Shi si Lin Feng, malamig siyang ngumiti. Kung maalis si Lei Dongtian, magagalit ang Devamara Thunder Clan. Kung ang unang binata ng Devamara Thunder Clan ay hindi man lang nakapasa sa unang pagsubok, ito ay isang ganap na kahihiyan. Akala nila mapupunta siya sa top 100. Hindi ka maglakas loob na lumaban sa akin sa normal na mga kondisyon. Malamig na sumpa ni Lei Dongtian. Kawawa ka, mapang-uyam na sagot ni Lin Feng. Tapos, tumigil siya sa pagtingin sa kanya. Matyaga niyang pinanood ang mga laban. Anong gusto mo? Tanong ni Lei Dongtian. Walang pumapansin sa kanya. Mahusay na Imperial weapons, mga kasanayan at diskarte, kahit ano, ang Devamara Thunder Clan ay maaaring magbigay sa iyo ng anumang gusto mo. Pangako ni Lei Dongtian. Ayaw niyang maalis. Hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para gamitin ang tunay niyang lakas. Matatalo siya ni Lin Feng dito, ngunit maswerte lang siya. Devamara Thunder Clan, Lei Dongtian. Sa tingin mo makikipag-ayos ulit ako sa mga ganyang tao? Nakakatawa ka, mahinahong sabi ni Lin Feng. Namutla ang mukha ni Lei Dongtian. Ang tinutukoy ni Lin Feng ay ang katotohanang naibenta na nila siya. Anong gagawin ko? Sabi ni Lei Dongtian. Nakikiusap ka ba sa akin? Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Lei Dongtian. Kung nagmamakaawa ka sa akin, subukan mo man lang na maging taos-puso. Lumuhad ka, siguro pag-iisipan ko, lumuhad. Galit na galit si Lei Dongtian at sinabing. Lin Feng, bastos ka. Tumawa si Lin Feng at ipinikit ang kanyang mga mata, hindi na nag-abala pang tingnan si Lei Dongtian. Napaawang ang bibig ni Lei Dongtian. May gusto siyang sabihin, ngunit wala siyang masabi. Papalapit na ang turn ni Lin Feng. Mayroong higit sa 100 tao sa labas ng mundo na. Ang mga tao ay kumbinsido na ang mga taong iyon ay may potensyal na mapunta sa pinakamataas na daan sa pagtatapos ng pulong ng kontinente ng siyam na ulap. Mapatla ang mukha ni Lei Dongtian habang nakatitig sa tila nagmumuni-muni na si Lin Feng. Paano siya sumuko? Paano siya mabibigo? Kailangan niyang makalabas at umalis mula sa loob ng Godly Cloud City ayon sa gusto niya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Gusto niyang maging malakas at gawing mas maluwalhati ang Devamara Thunder Clan. Pinipilit niyang manatiling kalmado. 1 tao na lang ang natitira bago si Lin Feng. Si Lin Feng ay mukhang hindi pa rin apektado. Hinayaan ni Lei Dongtian ang sarili na lumuhad ng malakas at nagmakaawa. Sapat na ba ito? Ang mga tao ay natulala. Nakaluhod si Lei Dongtian para sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Malinaw na nakikita iyon ng mga tao sa labas ng mundo. Nakaluhod si Lei Dongtian sa harap ni Lin Feng. Nakikita iyon ng mga tao mula sa Godly Cloud City, nakikita iyon ng mga miyembro ng Devamara Thunder Clan. Malinaw itong nakita ng lahat. Ginagawa iyon ni Dongtian para sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Kung tutusin, 2 beses na siyang natalo. Malamang na pinipilit siya ni Lin Feng na gawin iyon. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator ng Devamara Thunder Clan. Kapag nakalabas na sila, tiyak na papatayin ni Dongtian si Lin Feng at maibabalik ang mukha. Talagang. Sa sandaling iyon, binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at tumingin kay Lei Dongtian. Mahinahon niyang sinabi. Sa una ay sinadya kong hayaan kang tumaas sa ranggo. Tumingon si Lin Feng. Iyon ay oras niya, pero hindi niya hinamon si Lei Dongtian. Nakaluhod pa rin si Lei Dongtian, nakakaramdam ng kahihiyan. Maawin si Lin Feng dahil nakita niyang nakakaawa si Lei Dongtian. Hinamon ni Lin Feng ang isang tao mula sa likuran at madaling nanalo. Pinalibutan siya ng mga ilaw at nawala siya, ibinalik sa kanyang tunay na katawan. Bumalik siya sa totoong mundo. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tumingin sa mga tao at huminga ng malalim. Nakalabas na siya, nakapasa siya sa unang pagsubok. Ang mga kakayahan ng manghuhula ay hindi kapanipaniwala.
Nakapagtataka, maaari niyang pilitin ang kamalayan ng iba na umalis sa kanilang katawan. Kung namatay sila sa pekeng mundo, namatay sila ng totoo. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo, nakaramdam ng kung ano. Nakita niya ang manghuhula na nakatingin sa kanya, nakangiting walang pakialam. Tumiti si Linfang pabalik sa kanya. Naalala siya ng manghuhula. Akala ko mapupunta ka sa Fortune Shrine sa ibang paraan pero mas mabilis kang umuunlad kaysa inaakala ko. Saktong dumating ka sa tamang oras para sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Nalalapat pa rin ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Siyempre, kailangan mo munang mag-rank sa top 100. Sa ganoong paraan, makakarating ka sa Fortune Shrine. Ituloy mo yan, sabi ng boses sa isipan ni Linfang. Tumanggo si Linfang. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang mapunta sa nangungunang daan. Kahit na ang kanyang ranggo ay 130 something sa sandaling iyon, ito ay pansamantala lamang. Aalisin niya ang maraming tao tulad ni Lei Dongtian. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2174, panunood ng mga laban. Pagkatapos lumabas ni Linfang, lumabas din si Lei Dongtian. Malamig niyang tiningnan si Linfang, hindi masaya kahit na nakapasa siya sa unang pagsubok. Linfang, pagsisisihan mo ito. Malakas na sabi ni Lei Dongtian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Nakikita ng lahat ng manunood kung ano ang nangyayari sa pekeng mundo, kaya naunawaan ni Lei Dongtian na noong pinaluhod siya ni Linfang, nakita siya ng lahat, kabilang ang mga miyembro ng kanyang sariling angkan. Nakakahiya. Gusto talaga niyang makaganti. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ipagpatuloy ang pagluhod. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Sinulyapan niya ang ranggo ni Lei Dongtian. Ika-136. Si Linfang ay nasa ika-135 na pwesto. Nandoon din sina Jian Mang, Rou Exi, Tan Tai, Tian Chi, at Jing Shou. Tumingin si Linfang sa pekeng mundo at nakita ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nasa maulap na lungsod pa rin sina Tan Tai, Jing Shou, at Tian Chi. Kung hindi sila nagmamadali, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maging kwalipikado. Umaasa si Linfang na swertehin sila. Espesyal ang cultivation ni Tan Tai dahil sa kanyang tribo, ang mga dakilang talento ay dahan-dahang tumatanda. Ang pagsisimula sa kanya mula sa simula ay dapat na napakahirap. Si Jing Shou ay isang makapangyarihang mamamatay tao, ngunit siya ay masama sa direktang labanan. Kahit na ang kanyang sitwasyon ay hindi kasing sama ng kay Tan Tai, mahihirapan pa rin siya. At ang pangatlo kong kapwa-disipulo ay nahihirapan din. Naisip ni Linfang. Bukod sa kanila, napansin din niya si Wu Pati na ang isang taong hindi niya inaasahang makikita doon. Qingfang. Naroon si Qingfang, at hindi siya malayo kay Hao Qinglin. Matagal na niyang sinundan si Shi Laoxian at ngayon ay nakikilahok sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Mas maganda pa siya kaysa dati, marangal at dalisay. Siyempre, bukod sa kanila, mayroon ding ilang tao na medyo mataas ang ranggo noong Pathfinder Day ng Imperial Rankang List sa Holy City. Dao Zanzeng, Shi Yunfeng, Gili. Hindi inakala ni Linfang na makikita niya sila sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Siguro kung gaano karaming mga tao ang magiging kwalipikado sa unang round, naisip niya. Ang mga tao ay patuloy na lumalabas sa pekeng mundo. May mga namatay din. Napabuntong hininga si Linfang. Ilang mga henyo ang mamamatay dahil sa pagpupulong. Ang mga tao ay matiyagang naghihintay, nanunood sa lahat ng mga labanan. Sa wakas, lumitaw ang ika-500 na bituin sa itaas ng isang tao. Itinaas ng manghuhula ang kanyang kamay at ang huwad na mundo ay lamaking pangit, pagkatapos ay nawala. Nagising ang lahat. Mukhang malungkot ang mga hindi naging mabilis para maging kwalipikado. Alam nila na maaaring natanggal na sila. Nang makita nila ang mga bituin sa itaas ng ulo ng ibang tao, natitiyak nila iyon. 500 tao ang kwalipikado. Ang natitira ay inalis. Ang mga taong kwalipikado ay may talento at determinado. Sila ang pinakasikat. Tumingin ang manghuhula sa karamihan at mahinahong sinabi. Ang mga hindi kwalipikado ay maaaring umalis sa mga haligi. Ang mga natalo ay mukhang parehong desperado at bigo. Nahirapan silang makarating doon, at ngayon ay tapos na para sa kanila. Habang tumatalon sila sa kanilang mga haligi, nawala ang mga haligi. Ang mga platform ay hindi mukhang walang hangganan tulad ng dati. Linfang, good luck. Sigaw ni Tan Tai sa kanya habang tumatalon sa kanyang poste. Tumanggo si Linfang pabalik, napansin na hindi rin naging qualified sina Tian Chi at Jing Shou. Nagtagumpay sina Hao Qinglin at Jian Meng, gayunpaman, gayon din sina Rou Exi, Jun Moshi, Qingfang, at Wu. May mga king-type na katawan sina Jun Moshi at Lang Ye. Si Qingfang at Wu ay napakatalino, walang mas mahina kaysa sa mga taong may mga king-type na katawan. Si Wu ay isang supernatural na ibon, isang gintong uwak. Para sa mga hayop, ang pagiging isang supernatural na ibon ay katulad ng pagkakaroon ng isang king-type na katawan para sa mga tao. Siyempre, ang mga susunod na round ay magiging mas mahirap para sa kanila. Sina Hao Qinglin, Rou Exi, at Wu ay malamang na hindi maaaring makipagkompetensya sa pinakamalakas na cultivator. Kung sila ay lumaban sa kanila, ang kahihinatnan ay magiging trahedya. Si Qingfang ay sumunod at tumanggap ng mga turo ni Shi Laoxian, hindi masuri ni Linfang kung gaano siya kalakas.
Ang lalaking iyon ay si Hua Qingfang. Tumingin si Lin Fang sa First Master of Godly Clouds. Ang pangalawa ay siya. Tinitigan ni Lin Fang ang nagnakaw ng spiritual deployment body mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Natulala siya. Naramdaman ng taong may espiritual na deployment body na may nag-aaral sa kanya at tumingin kay Lin Fang. Napakunot ang noo niya nang makita siya at saka malupit. Bata, ikaw pala. Iyong pisikal na katawan na iyon. Dapat nasa iyo ang aking kaldero. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Nakapagtataka, nakilala siya ng lalaking iyon. Gaano kalakas, lalo na't ginagamit ni Lin Fang ang kanyang tunay na mukha sa sandaling iyon, hindi ang ginamit niya sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Noon, nasa kaldero ang kaluluwa mo. Akala ko namatay ka na, pero nanatiling buo ang katawan mo. Masyado akong naging pabaya. Malamig na sabi ng lalaki. Cauldron. Ang pangalan ng batang babae na nakita ni Lin Fang sa kabundukan noong siya ay kaldero ay Jing. Nang marinig niya iyon, mukhang nagulat siya, dahil nakakita siya ng kakaibang kaldero sa kabundukan. Pero hindi na niya masyadong inisip, nakakatawa lang ang tingin niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Qingfang, mayroon silang katulad na Qi. Pareho silang marangal at malamig. Panglima si Chu Chunkyo. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan. Hindi siya magiging malungkot sa mga susunod na round. Nasaan ba tayo? Sa wakas ay nagtaka siya, pasulyap-sulyap sa paligid. Ang mga platform ay mukhang mga individual na mundo. Gayunpaman, nakikita niya ang maraming tao sa malayo. Pinapanood nila ang mga manlalaban, ngunit hindi sila mula sa Godly Cloud City. Sila ay mukhang misteryoso at hindi maarap, at marahil ay napakalakas. Sa loob ng isang malaking bulwagan, may isang binata na nakasuot ng puting-puting damit. Nang tumingin ang mga tao sa kanya, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagkamangha at paggalang. Alam nila kung ano ang katayuan sa lipunan ng binata. Ngunit ang nakakatuwang bahagi ay nasa tabi ng binatang iyon, may isang batang bata. Ang bata ay ilang taong gulang, napakabata, ngunit isa ng cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi. Sa likod nila ay isang grupo ng mga tao, lahat ay mukhang kalmado. Lahat sila ay nakasuot ng snow white robe. Kung nakita ni Lin Fang ang isa sa kanila, tiyak na makikilala niya siya. Zhu Shenfeng. Nakipaglaban siya sa lalaking iyon noong araw ng Pathfinder ng Imperial Ranking List. Ngunit si Zhu Shenfeng ay hindi masyadong nagmamalaki sa harap ng binata at ng bata sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, lumingon si Zhu Shenfeng sa paligid at napansin si Lin Fang. Tumingin siya sa bata, ngunit walang sinabi. Alam niya kung ano ang nag-uugnay kay Lin Fang at sa bata. Sina Lin Fang, Zetian at ikaw ay kabilang sa dalawang magkaibang mundo. Ang iyong anak ay magiging isang nakakasilaw na cultivator ng Snow Clan, at ikaw, hindi mo siya makikilala, naisip ni Zhu Shenfeng. Si Zetian ay sobrang galing, at kinilala siya ng lahat sa Snow Clan. Hindi nakapagtataka, dahil si Lin Fang at Meng Qing ay parehong hindi kapani-paniwalang mga cultivator, pareho silang napakatalino, at si Meng Qing ay may isang king-type na katawan. Kung si Linglong ay hindi umalis sa Snow Clan noong araw, at kung ang lahat ay nangyari ayon sa plano ng Snow Clan, mas malakas ba ang kanyang anak kaysa kay Zetian? Tanong ni Zhu Shenfeng, habang nakatingin sa binata sa tabi ni Zhe. Zetian, magkakaroon ng napakalakas na cultivator. Panoorin mong mabuti. Ito ay isang pagkakataon na mayroon ka sa bawat daang taon lamang. Sabi ng binata sa tabi ni Zetian sa sandaling iyon. Tahimik siyang nakatitig sa mga platform. Tito, maraming henyo ang kasali sa pagpupulong na ito ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kung kalabanan mo sila sa parehong antas ng paglilinang, mauuna ka ba sa ranggo? Pranong ni Zetian. Hindi ako sigurado. Hindi tayo makakasigurado. Mahinahong sabi ng taong iyon. Sinabi ni inay na ang aking ama ay isang henyo ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sabi ni Zetian. Mahal ng nanay mo ang tatay mo, kaya syempre sinasabi niya iyon. Zetian, ang bagay ay, dapat mong kalimutan ang iyong ama. Dahil sa kanya, hindi ka uunlad sa landas ng paglilinang. Ang iyong puso ay dapat nakatulad ng sa akin, dapat kang tumuon lamang sa paglilinang. Sabi ng binata kay Zetian. Sige. Sabi ni Zetian, tumanggo na parang sumasang-ayon. Gayunpaman, sa loob, naisip niya, hindi mo iginagalang ang aking ama, ang iyong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap. Paano mo masasabi sa akin ang tungkol sa mga prinsipyo? Maaari akong maging isang malakas na cultivator at protektahan at mahalin ang aking mga magulang sa parehong oras. Siyempre, hindi yun sinabi ni Zetian. Laging sinasabi sa kanya ng kanyang ina na hindi sila maintindihan ng mga miyembro ng Snow Clan, wala sa kanila. Sa tuktok ng isa pang palasyo ay isa pang binata, ang kanyang chi ay mukhang pambihira. Nakatingin siya sa mga plataporma ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds at mas tiyak kay Lin Fang. Tumiti siya. Si Brother Lin Fang ay nakakagulat na nakarating sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Hindi siya katulad ko, pinili niya ang kanyang sariling landas. Marami na siguro siyang pinagdaanan. Umaasa ako na si Brother Lin Fang ay magtagumpay, o hindi bababa sa mapunta sa pinakamataas na daan. Sa ganoong paraan, madalas tayong magkita. Isip ng binata. Sa likod niya ay isang grupo ng mga tao na hindi nang ahas na makalapit.
Tumingin sila sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at paggalang. Nakatitig din ang isang dalaga sa binata. Nang makita niya ang maningning ng ngiti ng binata ay kinilig siya. Bihira lang siyang ngumiti ng ganito kalawak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2175, isang mad alien. Hindi alam ni Linfang na pinagmamasdan siya ng mga tao. Tiningnan din niya ang ilang malalakas na cultivator. Siyempre, hindi siya tumitingin sa mga taong nasa malayo. Kahit na nakita niya si Zaytian, hindi niya ito makikilala. Hindi niya alam kung kailan ipinanganak si Zaytian. Marami siyang kakilala na kasali sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Dalawang nakakatakot na cultivator. Ang may espiritual na deployment body at Saint Tianhan. Hindi na siya nagulat nang makita sila doon. Talagang nagulat si Linfang nang makita niya ang isang kalbong Buddhist monghe na malalim sa pamamagitan. Ang kanyang chi ay hindi masyadong nagbago, ngunit hindi siya ang parehong Buddhist monghe tulad noong mga araw. Mas malalim at mas misteryoso ang tingin niya. Bukod dito, walang ilaw ng Buddha sa paligid niya. Siya ay mukhang ordinaryo, ngunit ang bituin sa itaas ng kanyang ulo ay nagpapahiwatig na siya ay ikawalo sa ranggo sa ngayon. Siya ang ikawalong tao na lumabas sa pekeng mundong iyon. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakamit ang ganoong bagay. At saka, napansin din ni Linfang na parang kilala siya ni Xian Ren. Patuloy siyang nakikipag-usap sa Buddhist monghe, ngunit ang Buddhist monghe ay nanatiling tahimik at hindi pinansin si Xian Ren. Siguro ang Buddhist monghe ngayon ay nagsasanay sa paglilinang sa Holy Mountain. Ang Holy Mountain ay may mga monghe ng Confucianist, mga monghe ng espada, at mga monghe ng Budista. Buntong hininga ni Linfang. Hindi niya maiwasang isipin ang Fortune City noon sa maliit na mundo. Ang ilan sa kanyang mga dating kaaway ay umunlad ng husto. Tiningnan ng manghuhula ang mga nagkukumpulang mandirigma at ngumiti. Ang mga susunod na laban ay magiging lubhang mapanganib. Gayunpaman, binigyan kita ng pagkakataon noon, ngayon ay mapupunta kayong lahat sa iisang mundo, kayong lahat. Magkaharap kayong lahat. Alam kong may mga kaibigan kayong lahat dito o may mga kakilala kayo. Sa makatuwid, sigurado akong magsasagawa ka ng mga alyansa. Pinapayagan ka. Gayunpaman, ang isang alyansa ay maaari lamang magkaroon ng 5 tao. Kung ikaw ay sumuway at bumuo ng isang alyansa ng 6 na tao o higit pa at palibutan ng isang kaaway, anuman ang kanyang sitwasyon, direkta kitang papatayin. Hindi ako maawa. At tandaan ng isang bagay. Sa huli, 200 tao na lang ang matitira. Kaya't ang iyong mga alyansa ay maaaring tumalikod sa iyo sa huli. Some people you consider friends could kill you. Titi ng manghuhula. Biglang nanlamig ang lahat. Alam nilang hindi nagsisinungaling ang manghuhula. Kahit na ang mga taong malapit, gaya ng mga kapwa-alagad, ay maaaring magpatayan para mas mataas ang ranggo. Sa makatuwid, ang mga alyansa ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit maaari rin silang maging disadvantageous. Ang mga tao ay kailangang mag-ingat sa lahat ng oras. Teleportation scepter iyon. Kapag nasaktan ka ng husto o gusto mong sumuko, maaari mong i-teleport ang iyong sarili palabas. Kapag nasira mo ito, hihinto ka sa paggalaw sa loob ng 3 segundo. Sa paglipas ng oras na iyon, madali kang papatayin ng mga tao. Sa makatuwid, mas mainam na gamitin ito kapag may taong ayaw kang pumatay o kapag nagtatago ka. Sa ganoong paraan, hindi ka mamamatay. Gayunpaman, hindi ko nakikita kung paano mo ito magagamit sa gitna ng isang potensyal na nakamamatay na labanan. Ang mahinahong pagpapatuloy ng manghuhula. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at maraming setro ang lumipat patungo sa 500 kalahok. Huminga silang lahat ng malalim. Ang item na iyon ay magagamit lamang sa ganap na pangangailangan. Wala sa kanila ang handang sumuko. Umaasa silang lahat na hindi nila kakailanganin ang setro. Napuno ng mga ilaw ang hangin at nagliliwanag sa mga plataporma. Unti-unting lumitaw ang ibang mundo. Walang nakakaalam kung anong pamamaraan ang ginamit ng manghuhula upang gumawa ng gayong mga spelling na nakalikha ng mga mundo sa isang kisap mata. Baka gumamit siya ng nakakatakot na saint weapon. Sige, pumasok ka. Ito ay libre para sa lahat ay haharap sa lahat ng iba. Ngunit 200 tao na lamang ang mananatili, tandaan. Ang Great Imperial Weapons at iba pa ay ipinagbabawal. Kung lalabag ka sa rules, papatayin kita agad. Ipinahayag ng manghuhula. Huminga ng malalim ang lahat at tumalon sa tila bagong mundo. Gayunpaman, nang tumalon sila, lahat ay namangha. Natapos lang silang lahat. Maliban sa unang segundo, naisip ng karamihan na naaalala ang sinabi ng manghuhula. Sinabi niya na hindi sila maaaring bumuo ng mga grupo ng higit sa 6 na tao. Tila, hindi iyon nalalapat sa unang segundo, na isa ring paraan upang pigilan silang magpatayan sa unang ilang segundo na magkasama silang lahat. Pumunta ka, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. May mga taong nakatakas kaagad. Maraming makapangyarihang cultivator sa grupo, walang nang ahas na manatili doon, ito ay masyadong mapanganib. Maging ang unang masters ng kontinente ng Siyam na Ulap ay kailangang mag-ingat, lalo na't malamang na gusto ng lahat na sirain muna ang pinakamalakas na cultivator. Iyon ay magiging lubos na kalunos-lunos para sa kanila. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, at nang walang anumang pagbubukod, lahat ay lumayo. Walang makakasigurado na kung mananatili sila sa grupo ay hindi sila mabilis na mapapatay.
May ilang tao na agad na nakipag-alyansa, dahil hindi sila sigurado na mapagkakatiwalaan nila ang ibang tao, pati na ang mga kapwa nila disipulo. Siyempre, ang ilang mga tao ay talagang malapit sa isa't isa at nagtitiwala sa isa't isa, tulad ng 13 Young Beastmasters, kung saan 4 ang naruroon. Ang pangatlo, ika-4, ika-5 at ika-6 na hayop ay naroon. Nagkadikit sila habang umaatras. Munting bata, ibalik mo sa akin ang aking kaldero. Sabi ng espiritual na katawan kay Linfang sa sandaling iyon. Confident talaga siya. Hindi lamang siya umatras, ngunit sa kabaligtaran, itinapon niya ang sarili kay Linfang. Tumingin sa kanya si Linfang, naninigas ang kanyang mukha. May mga taong talagang ayaw niyang kalabanan sa meeting of the Continent of the Nine Clouds, at ang espiritual na katawan ay isa sa 3 cultivator na ayaw niyang kalabanan. Ang espiritual na katawan ay maaaring magbigay ng nakakatakot na deployment spell sa isang kisap mata. Linfang, mamatay ka. Si Lei Dongtian ay tumalon pasulong habang ang liwanag ay tumataas sa kalangitan, na humaharurot patungo kay Linfang nang lumitaw ang nakakatakot na mga ilaw ng kalpa. Umakyat ang blood chi sa kalangitan. Tiningnan ng Young Beastmaster si Linfang na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Isang nakakatakot na blood chi ang pumuno sa hangin habang ang kanilang blood chi ay naging mga pakpak. Matapos mapigil ang kanilang cultivator noong nakaraang round, sa wakas ay nag-enjoy na naman sila sa kanilang cultivation. Mga bastos. Sabi Linfang, ang kanyang mukha ay matigas. Bigla siyang napaatras isang maalamat na Great Deployment Master. 4 na Young Beastmasters. Ang unang binata ng Devamara Thunder Clan, si Lei Dongtian. Galit na galit si Linfang. Lahat ng mga taong ito ay gustong salakayin siya. Ang manghuhula ay malupit, pinapanta ang lahat sa iisang lugar. Tumakas si Linfang. Pinalibutan siya ng mga deployment lights, lumitaw ang mga deployment wings sa kanyang likod, naglabas siya ng maraming cosmic energies hanggat kaya niya at lumipad siya palayo ng napakabilis. Sa isang kisap mata, lahat ng tao sa labas ay nakatingin kay Linfang na lumalampas sa kanila. Sino ang lalaking iyon? Nakakatakot ang bilis niya. Ika-135 na siya at ganoon kabilas siya. Siya ang nagpaluhod kay Lei Dongtian sa unang pagsubok. Ngayon gusto ni Lei Dongtian na makaganti. Hinahabol din siya ng number 2. Nakakatakot ang bilis niya. Ganito ang hitsura ng tagpuan ng kontinente ng 9 na ulap. Naisip ng nagtatakang mga mandirigma. Si Linfang ay napakabilis, higit pa sa isang sinag ng liwanag. Lumitaw ang mga pakpak ng demonyo sa likod ni Lei Dongtian, mabilis siya at agresibo. Gayunpaman, hindi si Lei Dongtian o ang Young Beastmasters ang pinakamabilis, ang mas mabilis ay ang gumamit ng deployment spell agility techniques. Iyon ang nagpatibok ng puso ng mga tao. Hindi nakakagulat na ito ang meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ang mga taong iyon ang pinakamalakas na emperador ng kontinente ng 9 na ulap. Gaano kalakas? Naisip ng mga nanonood. Galit na galit ang tibok ng kanilang mga puso. Nang makita ni Qingfang ang lahat ng ito, ang kanyang magagandang mata ay kumislap ng malamig na mga ilaw. Biglang lumitaw sa kanyang likuran ang nakasisilaw at magagandang pakpak. Nagulat ang mga tao, mukha siyang anghel. Lumipad siya pagkatapos ni Linfang. Linfang. Nang makita ni Qingfang si Linfang, siya ay na. Lumitaw din ang mga pakpak sa kanyang likuran, ang kanyang mga pakpak ay namumula na parang apoy. Nakahinga siya ng maluwag. Hinabon niya si Qingfang. Phoenix. Nang makita iyon ng karamihan, napangiwi sila. 2 Phoenix. Huminga ng malalim ang mga tao. Ang pag-ikot na ito ay hindi kapanipaniwala. Napakaraming tao ang may hindi kapanipaniwalang mga pakpak. At saka, hindi pa tapos, isang supernatural na ibon ang nagliyab na parang araw at lumipad din sa direksyon ni Linfang. Lagok. Maraming tao ang napalunok. Lahat ng mga pakpak na iyon. Mga pakpak ng deployment, mga pakpak ng Devamara, mga pakpak ng Chi ng dugong sanguinary, mga pakpak ng Phoenix, mga pakpak ng Fire Phoenix, mga pakpak ng gintong uwak, lahat ng mga pakpak na iyon ng sabay-sabay, napakagandang tanawin.